So ito mga sangkay, mayroon po tayo ngayong balita tungkol dito kay former Speaker Martin Romualdez. Maghihimas na nga ba sa kulungan bago magpasko? Pag-usapan natin. Okay. Hello guys. What's up? Ito nga mga sangkay ang balita ngayon, no? Nangangamoy, himas, rehas itong si dating Speaker Martin Romualdez. So, kayo ba masaya na makulong si Martin Romualdez? So, kung anong balitang ito, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers sa tumataginting. Kung gusto mong mapabilang, sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga ang balita. Ito ay bad news kay House Speaker Martin Romualdez. Naninilikado, mga sangkay. Ito mukhang totoo talaga yung sinasabi ni PBBM na walang kamag-anak at kaibigan dito. Kapag ka nagkasala, iyari ka. Ngayon, mga sangkay, ito kasi yung balita. Ayan. Will get his assets. Ang ombudsman daw po ay tinitingnan, no? Nakasuhan itong forfeiture case versus Romualdez ayon po sa DILG. So aba, mga sangkay, kapag nangyari to, yari po dito si Martin Romualdez, mauubos po yung kanyang kayamanan dito. Ngayon, ito kasi yung balita, mga sangkay, panoorin po muna natin. Plano ng Office of the Ombudsman na magsampa ng forfeiture case laban kay late Congressman Martin Romualdez. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inihahanda ng kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isasampang kaso para payagan ng pamahalaang bawiin ang mga ari-arian ni Romualdez. Wait. So mukhang tutugisin siya dito ni BBM. Ito yung bad news. Ang kalaban ngayon ni Romualdez ay pinsan niya na si BBM. So, ako, hindi na po ako magtataka. Sorry po sa mga maka-Romualdez dyan, ha. Pero hindi po ako magtataka, hindi po ako magugulat. Kung one day, tatayo si Romualdez sa harap ng media at sasabihin, inutusan lang ako ng presidente. Hindi ako magtataka. Same story sa ginawa po ni same kagaya po ng ginawang tono ng pananalita ni Zaldico, 'di ba? Nakita niyo naman 'yun, mga sangkay. Nung nagkahulihan na, nung nabuking na siya, ang mastermind na si BBM, saan ka nakakita ng mastermind na ilalaglag yung sarili niyang baho, 'di ba? Walang ganun, pare. Kahit walang kinakaharap na kaso, kabilang si Romualdez sa halos 70 individual na pinakakasuhan ng DPWH kaugnay na sinasabing manumalyang flood control projects. Ayan na, mga sangkay, maanumalyang flood control projects. Alam nyo, hindi po gagawin yan ng Office of the Ombudsman kung wala silang nakita po na talagang kakaso-kaso. Kasi, ganito yan. Ang mga kaso, ang mga rekomendasyon sa pagkakaso, nagmula po sa ICI, yung Independent Commission, no? Na lumalaban po sa mga corrupt. Nagbigay sila ng mga pangalan, mga sangkay at mga dokumento sa ombudsman para i-rekomenda yung mga pangalan na dapat kasuhan. At isa po doon, mga sangkay, si Martin Romualdez. So, anong mangyayari, mga sangkay? Ibig sabihin lamang na pinag-aralan ng maayos ng Office of the Ombudsman at ang kanila pong nakita ay may kalukuhan nga po. May malaking ebidensya na may sabit si Romualdez. Sa ngayon, mga sangkay, sa social media, wala po tayong nakikita na parang binibida dyan na ito yung ebidensya kay Romualdez. At sa totoo lang, mga sangkay, may mga iba nga po na nagsasabi dyan, di ba? Mga influencer na pabor kay Martin Romualdez. Hindi. Wala. Hindi totoo yung mga bintang kay Romualdez. Bakit? Never silang nakakita ng ebidensya. Totoo naman yon. Walang ebidensya, mga sangkay, na
na pinapakita sa social media. Pero iba kasi yung sa ombudsman eh. Tinitingnan nila, inaaral nila mga sangkay yung kung ano itong pwedeng ikaso. Kasi mahirap mga sangkay kung uupuan lang yan. Kagaya po ni Martires ba yun? Yung nauna po kay Remulla. Di ba mga sangkay? Inupuan lang yung mga kaso doon. Inupuan lang yung mga kung ano-anong mga ikinaso, ipinal na mga cases doon sa Office of the Ombudsman. So, nangyari, wala lang mga sangkay. Natapos po ang termino. Natapos po, nag-retire na lamang po ang ombudsman na nauna mga sangkay. Walang napakulong kahit isang kurap. 'Di ba? So, eto ngayon mga sangkay, napakagandang balita to. Kasi may gagawin talaga yung pamahalaan. If you look at all the trails of evidence, Eto, kung titingnan daw po yung mga ebidensya, he has no fingerprints anywhere. wala daw. Malinis ang pagkakagawa. Ito sabi ni Remulla, walang fingerprints. Kahit saan wala, malinis ang pagkakagawa. He never talked to a district engineer. He never talked to a contractor. He never talked to a congressman. He never talked to anyone. Ganong kalinis mga sangkay. Wala siyang kinausap na kahit na sino. Pero, mali mga Saldico. He never signed anything. He never signed a request. He has game, but the ombudsman is determined to file gross criminal neglect or gross neglect on his part for civil forfeiture of all his assets. If we cannot get him criminally, then we will get his assets. Okay. So, sabi doon, kasi malinis ang pagkakagawa eh. So, kung hindi daw po natin siya mapapakulong, pwede natin kunin lahat ng kayamanan niya. Matindi yun, mga sangkay. Imagine niyo yan, buhay ka nga pero lilimasin yung kayamanan mo ng gobyerno. Yung lupa mo, kukunin ng gobyerno. Lahat ng pagmamayari mo, kukunin ng gobyerno. Yahari dito sa Romualdez. So, talagang, totoo talaga yung sinabi ni BBM, no? Na wala siyang sasantuhin dito kahit pa mga kaibigan basta involved. Okay. Okay, mga sangkay. So, medyo mahaba-haba itong... Nauna na iginiit ng kampo ni Congressman Romualdez na rekomendasyon pa lang ang ginawa ng DPWH at hindi nangangahulugang guilty ang mga akusado sa referral na isinumiti sa Office of the Ombudsman. Grabe kasi mga sangkay, sobrang linis po talaga trumabaho. Ewan ko pa paano ginawa nila yun, pero sobrang linis po talagang trumabaho. Pero mo walang fingerprints, walang kinausap na ganito, na direkta. Malinis. Ito may mga nagkomento, pakinggan po natin. At tingnan natin. Drama, kunwari lang yan. Next episode, please. Korean drama ni or Pinoy Ra. Is DILG Secretary appears as spokesperson of Ombudsman? Just asking. Action tapos comedy and then drama. Budol time. Pero mga sangkay, lahat ng ito, halimbawa na lang maaresto na po si Romualdez. Yung mga DDS, ewan ko lang ano mangyayari sa kanila. Mapapahiya din sila dyan ng sobra. Alright? So ano sa tingin nyo mga sangkay? Kayo ba ay pabor na ubusin lahat ng kayamanan ni Romualdez at kunin ng gobyerno? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ako na pa yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.